inaamin niya talagang kurap talaga yung COA. Ayun nga. Pinatutunayan lang talagang walang mapagtitiwalaan sa COA. Wala na akong masasabi sa kanila kung pipilitin nila yung argumento na yun. Ayun. Di palitan nyo lahat yung mga miyembro ng COA. Kung kinakailangan maghanap kayo ng mga taong may pakpak, siya ang ilagay nyo dyan. Mga anghel po yun. Mga anghel, kung gano'n ang argumento niya. Inaamin niya lang na marami, kung hindi man lahat. Isip-isip, gagawin mong argumento yung gano'n? Kailangan na bang isigaw ng mga may kinalamang opisyalis ng ng DPWH? Ha? Kailangan na bang ituro? Ganun. Kailangan mo na bang ituro ang mga politiko sa likod ng maanomalyang flood control projects? Yun, tama. Yan ang ano dyan. Kasi, ano ba ibig sabihin ng DPWH, Nelson? Department of Public Works and Highways. Yan, tama. Yun ba yun? Public Works. Opo, yun Ako po. meron akong sariling ano dyan eh. Kahulugan? DPWH. Okay. Dito pare, walang honest. Dito, pare, walang honest. O, di ba DPWH yun? Oo nga, O, no? yan ang sinasabi ko sa'yo. Baka meron na. Ha? Baka magkaroon na. Baka may magturo na, O, Sen. hindi. Tingnan natin. Oo. Yan man ang inaasahan ko eh. Ano? Ano siya? Saint ano ka? Saint Timothy. Saint Timothy. Opo. Ikaw ba papayag ka? Ikaw lang maipit Ay, dito? hindi. Samantalang nagpahiram ka lang. Nagpahiram lang kami. Kaya nag-umpisa lamang naman po eh. Sa konting ano ko po Maliit na... lang ang kita namin kumita dyan. lang po ako. 5% lang ako dyan eh. Para po lumakad yung aking ano, di ba? Opo, Ako lang nagsimula. Anyway, Sen, merong isang mahalagang ahensya ng gobyerno na Wala na tayong box, ha? Mamaya po, ilalatag natin. Kasi tinatype pa po ni Natalie PG. Isang mahalagang ahensya na dapat ay makapangyarihan pero hindi pinapansin, Sen. Yun hong unang hearing na binanggit ninyo, River Basin Control Office. Isa pala itong napakahalagang ahensya pero ang DPWH, inamin po mismo ni Secretary Manny Bonoan, ni hindi nila napansin eh. Ni hindi sila nakikipag-coordinate eh. O yun, at least narinig mo sinabi niya. Hindi. Opo. At mukhang yun namang ahensya, hindi rin naman kumikibo, Sen. Doon pala sa executive order na nilatag ninyo. Kaya nga sa susunod na hearing, sasabihin ko, tanggalin nyo na yung opisina na yan. Ano ba? Hindi ba dapat palakasin na lang natin? Kasi... Hindi, tanggalin mo, wala namang ginagawa talaga. Wala. As in, wala. Hindi, ako naman, Sen, baka naman kung i-activate natin, dala-dala ng tao. Wala talaga. Tanggalin. Kaibigan namin ni Nelson yung boss dun eh. Sino na nga ba yan? Si David. Hindi ko kilala po eh. Ay, paano mo kaibigan, hindi mo alam ang pangalan? David ang apelyido. Naawa naman kasi ako, Sen. Kumbaga, binaliwala na nga siya. Mamili ka na lang ng kaibigan. Ganun ba? Ako namimili ako. Ang pagkakaibigan, hindi maramihan. Ganun ba? Pili lang. Si Hercules nga, ayaw kay David. Ako namimili ako. Kahit konti lang. Kahit konti lang. Kasi pagka yung kaibigan, yung matitino, masasandigan mo yun. Tsaka hindi ka ililigaw nun. Marami kang kaibigan. Puro contractors naman. Ha? Circle of friends eh. Wala. Alam mo ba, Sen, kasi nabanggit niyo yung River Basin Control Office. Opo. Meron palang dito, binabanggit nito yung OP, yung Executive Order number 186. Binasa Yung nauna dyan, 510. Tapos dilagyan pa ng konti pang ngipin. Yan ang sinasabi mo yung huli. Yung 2009, opo. Kasi 2006 yung una, di ba? Baka kala mo hindi ko kabisado lahat yan. Kapag ako nagpasimula ng meeting, nagkukunwari lang ako na tinatanong kita, pero alam ko na dapat mong isagot. Pag hindi ka sumagot ng matino, ng tama, ay, bahala ka sa buhay mo. Masasalakap ka. Hindi ako nagtatanong ng ganun-ganun lang. Opo. Dapat maintindihan nila yan. Ano yung panghuli ng isda sa Pampanga, Kong? Balisasa. Balisasa, balisasa ka pagka mali ang sagot mo. At sila pala talagang inautusan. Makapangyarihan nga yung opisina na yan. Sa flood control project. Basahin mo yung mandato para maintindihan ng mga kababayan natin. Nandyan Tingnan mo yung nasa kundi pangalawa, pangatlo, pang-apat na whereas. Basahin mo.
mandates that the Department of Environment and Natural Tagalog, Resources... Tagalog mo na. Ay, hindi. Ano to eh? Pa-English ka pa eh. The primary government agency. Oh, ano? Ayun, primary government agency. Oh, ano? Pangunahing ahensya ng gobyerno. Na? Responsible for the conservation, management, and development of the country's environment and natural resources, as well as their proper use, and shall ensure the equitable sharing of the benefits derived therefrom. Hindi yan. Mali ka sa binabasa mo. Ito, yung kasunod. Yan. Sen, there are existing river basin and flood control project that should be rationalized into the integrated river basin development. Ano yung executive order na binabasa mo? 816 ito. Hindi, yung Sen. 510 ang basahin mo. Ayun na una. Yun na una. Executive order nauna yung 510. 800, nauna yung 510. 510 muna, Hindi tayo Nelson. magkaintindihan eh. Habang hinahanap mo, habang hinahanap Wala mo. ako nung 500 eh. Hanapin mo. Sige, ikaw. Ang punto ko, Sen, itong ahensyang ito ay binaliwala na matagal. Baka naman kung bibigyan natin sa pamamagitan po ng Blue Ribbon at sa pamamagitan niyo po, baka naman mapasigla natin, may nasave tayong ahensya ng gobyerno. May Sa structure halip na na buwagin natin, Sen. May structure na Wala siya eh. patay na eh. Paano mong mabubuhay yung patay? Oho. Sa tingin ko patay. Ganun ho ba? Wala talaga. Hindi na ho pwedeng ma-revive. Baka ma-CPR ko, mabuhay man lang. Kawawa din naman eh. Kung ikaw ang bumubuhay, kasi Opo. isipin mo, si Lazaro, kaya siya nabuhay, tatlong araw pa lang napatay. Opo. Ito pala matagal. 206. Ano 2006. Ano na tayo ngayon? 2025 na. Ilang taon na nakararaan? Oo nga pala. Mabubuhay mo pa yan. Baka ni Buto, hindi na natin makikita dyan. Kung halimbawa, 1 week pa lang, Oho. tatawagan ko si Saito, baka kayang buhayin ni Saito. Kasi 1 week pa lang eh. Baka may konting Baka init-init ma-revive pa pa. yan eh. Hindi kasi naalala ko siya, noong sa pagdinig ng kamera, nung nasa kamera pa po kayo, minsan na ninyong natalakay yan eh. Isibihin, dapat nung mga panahon na yon, sana ang DNR, binuhay naman lang sana, at napakahalaga pala ng papel ng ahensya, ng opisina na yan. Di ho ba? Walang ano yan. Wala ho ba talaga? Dapat tanggalin na lang yan. Ginagawang parkingan lang yan ng kung ano-ano. Ganon? Ako na lang ilagay nyo dyan, Seth. Baka mabuhay ko po ng konti. Ano ba gagawin? Mag-monitor lang naman ata, Nelson eh. Di ba? Ano ba gagawin yan? Gagawa ka ng isang comprehensive plan. Ikaw ang magmamanage ng flood control. Meron kang plano. Opo. Basahin mo yung whereas. Power and function of the River Basin Control Office. Ito na yung EO 510. Yan, opo. 510 pala siya. Tingnan mo yung whereas. Baka nakikinig po yung mga taga-DNR. Isa ho na... Nakina ko na. Buhayin natin itong ahensyang ito. Ako talaga yan eh. Umaasa ako mabuhay ito eh. River Basin. Importante yan. Para maiwasan na yung ano. Tsaka para bumuo ka ng isang ganyang opisina, Nelson, at powered ng isang executive order, di ba? Panahon pala ni Gloria Macapagal-Arroyo. Kaya binuo yan kasi may nakitang problema at kung noon pa pala gumagana yan at buong higpit na minomonitor, baka ho kahit paano, baka ang Pasig River na-resolve siguro natin. Gumanda. Sa dami po ng mga major rivers sa Pilipinas. Ito, ayaw. Yan. Whereas there are areas in the country which have no major river basins but which have nevertheless been vulnerable to major flooding and landslides and therefore need to be included in a master plan for flood control. Master plan. Master plan pa pala sa flood control. Whereas there are existing and planned river basin projects that should be rationalized into a master plan for flood control. Isip-isipin mo yan. Ito yung gawain niya eh. Pagkatapos parang hindi kumikibungasin eh. Pero isabihin ko ang head ang niyan. pinipilit ni Secretary Bonoan, meron siyang separate comprehensive plan for 18 regions. Ito yung 18 river basins. Sabi ko sa kanya, kahit 100 pang river basins ang pag-usapan natin, kung hindi integrated sa bawat isa, walang mangyayari. Tama o hindi? Tama po. Dapat talaga. Ba't hindi kayo nakipag-coordinate dito? Ano gawain nito? Executive order ito. Tanggalin na natin yan para sa ganun. Huwag na lang dumami pinasusweldo natin. Wala namang... Meron pala silang pondo, initial amount, 500 million. Ba, ang laki. Yung river basin, ano? Yung 2006. Ngayon kaya, magkano na?
Hindi, 500 million, ayun, ilan nakalagay daw ang dito. personal nila? Kasi ang balita ko, personal niya, 3 lang ata eh. Tayo na pumunta doon. Oho. Wala pala ito. Ang point ko lang, Sen, ang point ko lang po, sayang naman, kung bakit sabihin, yung ahensyang ganito na matagal pong binaliwala, kung halimbawa, palitan na natin ng tao, baka mabuhay at magawa ng paraan, baka makatulong pa po ito sa problemang kinakaharap ng ating bansa, Sen. Sa palagay ko hindi na dahil sa pananagutan nila sa batas, sila yung gagawa ng isang master plan. I-integrate nila lahat ng river basins. Okay, nationwide po. 2006 ito. Opo. Sa matagal na panahon, ibig mo bang sabihin, 19 years ago. papaniniwalaan mo pa ako na may magagawa pa yan. Oo nga. Ikaw ang may mandato nito eh. 19 na taon ang nakaraan pagkatapos wala kang nagawa. Ganito pa rin ang kinasapitan natin. Mapapaniwala mo pa ako na may magagawa pa yan. Sayang. Ang pangalan, David pa naman ang pangalan. David ho ba ang pangalan? Hindi ko, Ng apelyido ata. apelyido, David. Sayang naman. Hindi, pinatawag ko nga yan eh. Kasama siya sa Susunod na pagdinig. susunod na pagdinig. Ayun, sige nga po. Kasi pinahahanap din po namin eh. Para ho naman matanong na palatuntunan ito, ilang araw na po namin hinahanap, hindi rin namin matagpuan. Sen eh. Umalis daw po ng opisina na walang pera. WP. UWP pala. Umalis na walang pera daw eh. Hindi mo matagpuan. Nakita nyo, hinahanap nyo lang, hindi nyo pa mahanap eh. Oo nga po. Kasi matanong man lang namin at malaman. Alam mo ba ang opisina nila napakalapit lang dito? Yun na nga po, walking distance. Sir. Pwede mo lakarin eh. Oo, Bakit kasi hindi ka pa pumunta ron para kinausap mo na lang? Pumunta na po makita yung mo mismo staff kung anong natin ginagawa nila. Nindun daw po sa tanggapan ng DNR, hindi rin nila makita kung saan eh. Tinatanong ko sa gwardiya, parang wala naman kami ganyang opisina dito ah. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nako po. Nagpapatintero sila eh. Kaya yung tubig na nakita mo kanina, kung makapagsasalita lamang yun, alam mo gusto nilang sabihin? Kami po ay buong pusong nagpunta rito kanya. Pasensya na po kayo kung nakapagdudulot na naman po kami ng pinsala sa inyo. Pero ngayon po ang pagpunta namin ay hindi po para pinsalain kayo. Ayun. Para i-dramatize lamang po namin ang pagsuporta namin sa ginaganap na pagdinig ng Blue Ribbon. Yun. Sapagkat ayaw naming magpakasangkapan. Ayaw po namin. Kasi ayaw po naming manalasa, ayaw po naming maminsala. Gusto naming magpakontrol. Bakit ang hindi? Kaya lang po, imbes na po kami kontrolin, wala. kabaligtaran po ang nangyayari. Ang hindi po nyo makontrol ngayon, ay yung paggamit po ng pondo, pagwaldas ng pondo, na wala pong patutunguhan. Kaya nandito po kami ngayon. Pasensya na po kung rumagasa kami kagad nang walang pasintabi. Wala na eh. Ang atin hong magiging tanong, tama ba na siyasatin ng mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects? Ulitin ko nga po. Pakibaba mo pa. Tama ba na siyasatin, imbestigahan, ang mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects? Pero ang tanong lagi dito kasi na, Sen, Malabnaw naman yung tanong na yan, Jim. Sino bang gumawa niyan? Hindi sa ganito lang po. Leading question naman yan, hindi ganun. Hindi sa ang punto lang po dito. Kasi sabi sa Kamara at mga dati yung kasamahan, wala naman kaming kinalaman sa implementation ng project. Hindi naman kami nakikialam diyan gaya nga ng isang representante na nagpaliwanag sa sa telebisyon kasi nabanggit yung pangalan niya sa expose, privilege speech ni Senator Ping Lacson. Kami po, nag-submit lang ng mga proyekto, pero para sa implementation at kung ano pa man, wala na po kaming pakialam doon. Yun ho, kaya hindi nyo anya kami may sasangkot sa bagay na yan. Yun ang sabi niya. Ayun po ang paliwanag niya. Naniniwala ka naman sa sinasabi mo, kamo. Hindi ganitong gawin natin, kamo. Opo. Kaya nga tayo nag-iimbestiga. Hayaan mo yung tao na magsalita. Diba? Okay. Huwag kang, diyan ka lang, makinig ka. Kapag tatanungin yung mga kontraktor, hayaan mo kung ano isasagot nila. Di ba? Huwag kang munang magdidepensa. Huwag mo sasabihin na naglista lamang naman po kami ng proyekto. Opo. Sana man lang kung ganun lang. Paano mo kung papaniwala na hanggang doon ka lang sa paglilista?
Kaya ang tanong ko, may naniniwala naman kaya sa'yo? Parang gusto niya pong papaniwalain ng tao, Sen, sa kanyang paliwanag. Okay lang yun. Oho. Siyempre, gusto niyang papaniwalaan yung tao. Naniniwala naman kaya yung tao? Well, halimbawa. Ang importante rito, kung mapapaniwala mo yung tao, yun ang ano doon. Yun ang importante ron. So, huwag ka munang magsasalita na sasabihin mo, wala po kaming kinalaman dyan. Oho. Di ba? Opo. O, palagay mo na lang. Sige, wala kang kinalamanan. Pero itong lumitaw na to, puro palpak lahat yung nilista mong project. Bakit kung hindi pa ngayon hindi pa sinusuri, hindi ka man lang nagsalita? Wala ka bang pananagutan? Ikaw ang naglista ng project na yan? Dapat siya wala ka bang moral responsibility na tingnan mo man lang ang pagkakagawa ng mga yan? Sapagkat yan, iniukol mo sa constituents mo. Oo nga naman. Dapat siya unang magalit. Ikaw ang unang magalit. Kaya nga ang tanong ko, sige, katungkulan mong idepensa yung sarili mo nasa sayo. Opo. Sa labanan ngayon ng sa labanan ngayon ng mga ideya, sa palengke ng mga ideya. Tingnan mo kung sinong bibili sa argumento mo. Ako sa tingin ko kahit ibenta mo ng palog yan, walang bibili niyan eh. Alam niyo naman sa tayo. Yun sa usapang matino. May malayang naman tayo pagpapahayag at saka dito naman sa palatuntunang ito nilahat natin depende po ang ating mga tagapanood. Kahit na hindi na malaya, pilitin mong ipaliwanag, gusto mo pilitin mong ibenta. Ang tanong ko sa iyo, bibiling kaya? Kasi halos lahat po ng... kasi kung bilasana yan. Kung bilasana yan, kahit ipamigay mo yan, hindi niya kukunin eh. Para kasi nakikinikinita ko na, Sen, na halos magiging ganyan po ang tono ng lahat ng mga... Ganyan talagang magiging nasa tono nila. Nasa Kamara ng Representante, yes po. Sige. Kinakailangan maging chorus sa inyo yan. Kasi kapag hindi isang tono dapat. Kapag hindi isang tono, lalo kayo magkagulo-gulo yan. Sintonado kayo lahat. Kailangan choral ensemble ang tawag nila dyan eh. Choral ensemble, may rhythm eh. Sabay-sabay. May taga-kumpas dapat yan. May taga-kumpas. Ngayon, magkukumpasan ngayon. Iba-ibang kumpas na ngayon yan. Maniwala ka sa akin. Ganun ho ba? Kasi yun nga naman ang lagi nila sinasabi. Kami ho niya, nagsubmit lang ng proyekto, pero sa specification niya, naglaan ng pondo ang NEP, wala na kami pakialam dyan kung ma-implement man yan o hindi. Sapagkat ang implementing agency naman yan ay ang DPWH. Lalo kaya na kung papalitan ni Nelson yan, Nelson, palitan mo. Hindi, leading question eh. Kailangan na bang isigaw ng mga may kinalamang opisyalis ng ng DPWH? Kailangan na bang ituro? Ganun. Kailangan mo na bang ituro ang mga politiko sa likod ng maanomalyang flood control projects? Yun, tama. Yan ang ano dyan. Kasi, ano ba ibig sabihin ng DPWH, Nelson? Department of Public Works and Highways. Yan, tama. Yun ba yun? Public Works. Opo, yun Ako meron akong sariling ano dyan eh. Kahulugan? DPWH. Okay. Dito pare, walang honest. Dito, pare, walang honest. Di ba DPWH yun? Nga. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Baka meron na. Baka magkaroon na. Baka may magturo na, Sen. Tingnan natin. Yan man ang inaasahan ko eh. Ano siya? Saint ano ka? Saint Timothy. Saint Timothy. Opo. Ikaw ba papayag ka? Ikaw lang maipit dito? Hindi. Samantalang nagpahiram ka lang. Nagpahiram lang kami. Nag-umpisa lamang naman po eh. Sa konting ano ko po na... Maliit lang ang kita namin kumita lang po ako. 5% lang ako dyan eh. Para po lumakad yung aking ano, di ba? Opo. Ako lang nagsimula. Kinumbinsi lang kaming ipagamit namin. Bakit ngayon gigilitin na yung leg? Yung leg ko palang gigilitin. Hindi pala. Siya po ang may kasalanan. Bago gilitin ang leg mo, di ka pa pipiyak? Ito po. Ito po yung pumilit sa akin. Pumiyak ka, yan ang gusto kong mangyari. Sabi niya, poponduhan daw niya eh. Poponduhan daw po niya. Kahit ano pa sinabi niya, napaniwala ka niya. Basta magturo ka. So, ang Vox Populi. Ang matindi naman kasi dyan, Sen, ituloy ko lang, bakit ba naman itong mga kontraktor na ito, nakalista pa lang, alam na kagad eh. Mayroon na silang lista. Jen, Nelson, may nakalista ka pa ng proyekto dito eh. Di ba? Ang bilis nila eh. Magkakasabot nga sila eh. Ganun ho ba? Magkakasabot yan. Yung D, sabi niya. Si Juan, ito. Tatawagin ka. Pare, meron tayong konting dito sa Bulacan ito, sa Bulacan. Yan. Pahiram nung ano mo, as usual. Yan. Ayun. Dating gawi.
Nako po. O, di ba? Oho. Alam mo na ngayon yan. Kaya pala, ang mga mambabatas ngayon sa Bulacan, tahimik na tahimik siya, no? Isipin mo, yung DE, wala naman siyang gastos eh. Wala. Ang magtatrabaho, mga taong gobyerno. Oho. Kung meron man siyang kukunin lang, siguro mga compliment lang. Opo. Yung mga equipment ng gobyerno. Oho. So, kita niya, di ba? Siya yung gagawa ng program, siya yung gagawa ng design. Sang-ayon sa gusto niyang design. Quality control, hawak niya. Sino nga sa kanya? Wala. Siyang kukolekta ngayon. At pag nakolekta niya, bagman siya pupuntahan niya ngayon yung mga kasama niya. Boss, ito yung para sa'yo. Nakasingil na tayo. Boss, ito yung for the boys. Nako. Masaya kayong lahat, di ba? Oo. Sino ngayon sino yung nanggigipos? Sino ngayon ang nasa kalagayang kaawa-awa? Sino ang aggrieved party? Ang taong bayan. Ang na palagi na lang pinupuntahan ng baha. Yan. Ang iba nangamatay pa kasi na leptospirosis. Yun nga. Hindi ba sabi ng Pangulo? Mahiya naman kayo eh. Yun. Alam mo kung ako yung Pangulo, Jen? Ano po? Bakit buhay pa kayo? Ang kapansin-pansin daw po ngayon, sabi ng report ng ating mga kababayan, bigla pong nag-24 oras ang mga construction, itong mga pagawaing bayan. Sen, para lang, baka mamaya, dumating daw yung inspection team ng DPWH, yung mga ano pa man, at least, meron daw pong natatrabaho, Sen. Yun po ang balitang nakakarating ngayon sa ating palatuntunan. Nakakatuwa, ano? Opo, dati daw po. Nagkukumahog. Dati daw po, 1, 2, 3 lang ang taon. Ngayon daw po, 50. Sabay-sabay na nagtatrabaho. 24 oras. Siguro nga. Oho. Pero, may tatago mo pa kaya yan? Hanggat may tatago siguro, Sen, gumagawa ko ng Meron paraan. siguro, pero yung pwede sigurong kumpunin. Pero yung mga nakuha na ng litrato, Oho. kamukha yung pinakikita nyo kanina. Oho. Ha? Nai-record na. Siguro kahit ano pang gawin mo, hindi mo na may tatago yun. Ganun ho ba? Di ba? Yun doon sa may parte ng Lucena, Quezon, Meron nga nakikiusap eh. Natatawa nga ako eh. Oho. Kung ano-ano yung pinadadaan sa akin eh. Okay. Pwede po bang ihuli nyo na ako kung sakaling ako'y tatanungin nyo kasi po talagang kukumpunihin ko po eh. Gagawin pa. Ganun. Alam ko yung sinasabi nyo, kaya ako natatawa eh. Oho, sabi ko sa'yo. Kaya po namin kumpunihin talaga. Kaya nga sabi ko sa'yo, 24 oras ang trabaho, Sen eh. Pero, ito yung Nagkukumahog. Okay, tatanggapin ko yan. Opo. Kapag ka wala ng baha. Kasi kung kinumpuno mo ito, ang dami rin naman ko. Hindi ganun. Nakapagkumpuni ka dito, o paano yung ibang hindi kukumpunihin? Pareho rin. Kaya kung kukumpunihin ninyo, magmilagro kayo. Binibigyan ko kayo ng 1 week para kumpunin lahat. Itinayo sa loob ng 7 araw yung isang dike, no? Di ba? Oo nga. Pero paano natin ito babalansahin, Sen? Siyempre, alam niyo po, maraming maapektuhan ngayon. Na mga pagawain, baka iba dyan, huminto, o kaya naman, siyempre, alam niyo po, kailangan ang tao may trabaho, gumastos ang gobyerno, para ang sirkulasyon po ng ating ekonomiya ay tuloy-tuloy din. Bakit? Yung bang pag-imbestiga namin, merong layunin para patigilin ang buhay ng tao? Baka ho kasi huminto yung mga pagawain at mga takot yung mga may-ari ng kumpanya. Hindi kung ihinto siya, di lalo siyang nalagay sa kumunoy. Bahala ka, lalo mong pinatutunayan na may kasalanan ka, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, yung naganap. Yung ginawa ninyo, kaya titingnan natin. Yung gumagawa, di ayusin nyo yung gawain nyo kung talagang maayos. May ongoing. Pero tinatanong natin, integrated ba yan? Kung saan na lang ang pinaggagawa mong ganyan. Wala rin namang ibubunga yan. Halimbawa, nakagawa ka ng ganyan. Napakatibay ng ginawa mo. Jesus Marios, hindi naman bumabaha sa lugar na yan. Para saan yan? Oo nga, no? Di ba? Parang naggumawa ng tulay na wala naman dapat lagyan ng tulay. Di ba maraming picture na gano'n basta ganyan, Nelson? Oo. Hindi mo dapat... Kamukha nung nangyari nung panahon ni Noe, di ba? Ayan, opo. Pinagtatawanan si Noe. Nagtayo ng daw sa bundok eh. Bakit ka magtatayo ng daw? Hindi naman nila alam kung paano mangyayari. Inutusan siya, dito ka gumawa. Sila, wala namang nag-utos sa kanila. Sila lang naman ay driven nung kanilang kaswitikan na makagawa ng pera. Kahit saan na lang ilalagay. Nakalain gumawa ka ng revetment doon sa bundok para sa baha.
Wala namang ilog doon. Kaya nga yung nakita mong initial na findings, Opo. hindi naman flood prone pero doon ka nag-concentrate. Ang Cebu hindi flood prone. 414 flood control project Cebu. May tingnan mo yung Albay. Albay 273. Hindi kasali yan. Tingnan mo yung Leyte. Leyte 262. Hindi rin kasama yan. Paano mo i-justify? Ba't inuna mo yung hindi flood prone? Yun ang sinasabi ko. Bulacan 668. Hindi, flood prone naman yan. Ayan, talaga. Metro Manila, flood prone. Pero walang nakalagay dyan. Wala rito. Yun ang sinasabi ko. Kaya sinasabi mo, ang tibay ng ginawa niya. Opo. Sinong dadaan dyan? Meron bang baha dyan? Wala po. Ba't ka naggawa ng ganyan? Baka sakali po kanyang magkaroon ng barilan parang may pang-cover ang tao. Doon dadapa. Saan ka naman nakakitang mga ganyan? Walang katuturang mga project, kumita lang sila. Parang yung ginagawa nila ngayon, yung mga road reblocking. Dahil wala nang mailatag na project, tapos na lahat eh. So kukut-kutin nila ito. Tsaka nila bubuhusan uli. Pasagin. Mga ganito. Yan, maraming kumikita dyan. Ang problema lang, hindi ko sakup yan dahil yung aking inuusig ngayon, flood control lang. Flood control lang muna. Di ba? Pero sinabayan kayo, Sen, ng TRICOM, bumuo po ng TRICOM ang kamera. Sumabay na ang gusto sumabay. Ganun po. Wala akong problema doon. Yun naman pala. At least, kasi sabi nila, di ba yung TRICOM, parang TRICOM on infrastructure investigation. Yun din ata ang kanila magiging trabaho. Pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Kaya nagbinuon TRICOM. So, yun pala. Sumabay ka. So, kung sumabay, di okay lamang po yan. Ang importante dyan, Sen, yung magiging resulta ng gagawing investigasyon. Di po ba? Ayun. Matindi. Ngayon, ang dapat nating maintindihan nga ho dito, sabi ng mga mambabatas sa Kamara ng Representante, huwag naman na niyang sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker Paulo Ortega ng La Union. Bakit? Meron bang sweeping statement? Sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong Kamara dahil nagdudulot daw po ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman doon sa inaakusa. Ginigiit po niya na nagsilbing miyembro ng House Quadcom noon pong 19th Congress ng pagiging patas ay kailangan ng pagiging tiyak at pagtalima sa due process lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin. Ano naman record ng Quadcom sa patas na pagdinig? Kala mo noon, mayroong record ng patas na pagdinig. Fair investigation daw po. Due process of law ang gumana. Nako, kaya sinasabi natin sa bandang huli, hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, tsakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Ang pinaka-arbiter, katapos-tapusan, yung tao Ayun. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Kapag hindi naman naniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang ng laway. Ayun na nga po. Parang, sige, ayoko nang banggitin kasi may privilege speech nun. Para sabi nila, sanay na kami sa privilege speech. 10 taon mahigit na namin narinig yung privilege speech na yan. Tingin ko naman, hindi naman dapat na maging general yung akusasyon. Wala namang ginawang ganun. Sapagkat yung mga walang kasalanan, hindi mo naman dapat isali. Totoo po. Kaya nga yung pag-iimbestiga Sino ba yung nasa likod ng mala o numalya? Yun lang nasa likod. Di ba? Kung kayong lahat ay nasa likod, kayong lahat. Pero wala naman natang sinasabi ng lahat ay nasa likod ng mala o numalya. Tama. So sisinuhin mo lang. Qualified naman yun At mukhang dito, mukhang seryoso pero din. kung tumitira na sila, ngayon pa lang, naglulundag na dinidepensahan. Teka muna, baka may tinatago kayo. Kahit wala kayong kasalanan, pero pinagtatakpan ninyong may kasalanan. Baka isa na lang ang uri ninyo. Pero ngayon, kapansin-pansin, ang Pangulo nagpautos ng investigasyon. Ang DBM, lumabas na rin po, Secretary Amina Pangandaman. Ang COA, ang pamunuan po ng COA, nag-utos na rin. DPWH, meron na rin po. Ang DepDep, meron na rin po. Ano nga ang kanilang gagawin? Bakit ngayon lang? Kasi ngayon lang nabunyag itong ganitong kalaking controversy. Nagsimula na nga yung Blue Ribbon.
Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Bakit ngayon lang? Oho. Kasi ang dami nag-imbestiga ngayon. Saan? Mukhang lahat kayo gusto Hindi nga, imbestigahan. kaya nga suspect sila eh. Ano ba? Bakit? Ba't ngayon lang? Opo. Nelson, ang palagay mo, bakit ngayon lang sila? Parang iniisip kong mabuti. O nga, no? Bakit ngayon lang? Nagsimula na ang Blue Ribbon eh, di ba? Oho. O ba't kayo nakikipagpaligsahan? Para ano? Baka i-dispute yung investigasyon ng Blue Ribbon, hindi kaya? So, paano mong hindi dispute? Oo nga po. Yun ang mahirap nila. Di ba? Paano Halimbawa yung COA. Oh. Ano naman ang moral ascendancy ng COA na mag-imbestiga? Ano, gagawa ka ng fraud audit? Nag-utos na po sila. Yan nga po ang binilin, Sen. Nag-utos na sila sa kanilang mga... Anong i-audit mo pa ghost projects na nga eh. Ang hahanapin ko sa inyo, sino-sino ang nasa likod ng mga auditor dyan? Oho. O kaya kayo nag-audit para sabihin niyo wala kayong kasalanan. Hindi. Meron ng ghost projects eh. Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng Certificate of Completion? Yan. Yun nga, para malinaw sa karaniwang mamamayan. Oo. Yung bang, alimbawa, di ba, may project. Oo. Na-report mo, completed. Oo. Doon, di ba nakapirma ang COA dyan? Kailangan may sino-sino mga nakapirma dapat? Kaya nga kung sino yung kanilang tinalaga sa mga project, merong COA yan May eh. COA. Nakita mo sa bawat project, merong merong DPWH. may DPWH na na billboard. Meron din billboard ang COA. Aha. Oh, sino yung pumirma na COA? Na-completed Sino yung district engineer? Oho. Sino yung provincial director? Oho. Hanggang kailan naabot to? Sa USEC ba? Hanggang USEC o pirma? O nakakolekta kayo? Oho. Nakakolekta kayo? X amount of money. Wala palang project. Ayun. Ano ang iimbestigahan mo pa doon? Anong fraud audit mo gagawin dyan? Wala. Ghost kasi talaga. It is fraud in itself. Oho. Kaya, well, Ang hahanapin ko dyan, sino-sino ang nasa likod niyan. oho. O, sa gusto nyo, sa ayaw nyo at sa gusto, kailangan ilitaw ninyo kung sino-sino yung mga may kinalaman sa mga ghost projects at marami pa ngayon ang maaaring makuha dyan. So, tamang-tama. Initial lang yung sinabi niya, Bulacan pa lang. Oo nga po. Oh, ng Bulacan Pangulo. pa lang. Paano yung Tarlac? Paano yung Pampanga? Naku, Nueva Ecija. Paano yung Bicol? Oho, yan. Oh, paano yung Mindoro? Yan, nako. Yung Romblon pa, Sen, nako. Romblon daw, parang ilan din na... Kasi yung sabi nila, ang dami daw proyekto sa Romblon. Kasi tahimik daw yung Romblon, hindi gaano pinupuntahan ng mga sino-sino. Maraming Totoo project. naman yun eh. Ganun ho ba? Wala Kasi man nakikita. yung unang punta ko doon, Opo. naghahanap ako ng mall. Oo, sa Romblon, oho. Wala. O sige, wala akong makitang mall. Opo. Wala bang tindahan dito? Wala talaga akong makita eh. Oho. Tahimik. Tahimik daw po Supermarket. kasi Romblon, no? Dahil ang pupuntahan ko, may usapan kami ni Kong Budoy. Kung Budoy Madrona, oo. Dinaanan ko, puro bundok. Oho. Kaya, puro puno. Oh. Puro kulisa pa nga ang sumalubong sa akin. Tahimik. Paano mo iisipin na mayroong magko-complain doon? Diba? Ayun. Kaya pala sabi ng suki-suki. Ang problema daw po, yung mga kontraktor ng taga-Romblon, hindi maibigay sa kanila. Hindi sa mga laki taga-Romblon. Hindi taga-Romblon Ang may project doon. Ang gumagawa may mga project na, pero hindi taga-Romblon ang gumagawa ng proyekto. Yun nga. Sa paano yung district engineer siguro humiram na naman kay Ayun. Kay Nelson. Kay Ibang Nelson. kumpanya. Pamisa-misa si Jen. Ayan. Ang bilis. Ang gagawa siya. Ang suki daw po doon sa Romblon, sa mga taga-Bicol. Yun daw. Kasi ang Romblon, Opo. malapit sa Mindoro yun di ba? Nagkalat ang mga sa Mindoro Tabi-tabi ata yung Isip-isipin mo. Mimaropa na yun, ano ha? Oo. Nako. Anyway, yun lang naman ang ipinararating sa atin. Basa tayo ng mga reaksyon. May kinalaman sa ating Vox Populi. Ito po. Ang ating tanong, kailangan na bang ituro? Ituro na yan. Ituro ang mga politiko sa likod ng manumalyang flood control projects. Sabi ng ating reactor sa iyo po, dapat lang nasiyasatin. Lalo yung DPWH, dali ng pera, walang hirap kapag may buwaya. Aba, ipamarkoleta. Ngayon daw pala, hindi na, sumbo mo kay Tulpo. Dapat sana ang tanong
ituturo kaya nila? Kasi medyo mabigat yun di ba? Kasi mangangailangan ka talaga ng lakas ng loob doon. Maglalakas loob kayo sa lang ituro, no? Ituturo kaya nila. Sana yan. Di ba? Nandyan na eh. Awarin yung flood control ha? Alam mo ba, Jen, na si Senador Dante Marcoleta ay napa-English nung isang araw kasama si Senate President Chis Escudero. Ba? Paano hindi mag-English? Amerikano yung... kung marunong lang ng Kapampangan yung Kinapampangan ko yun eh. Alam niyo naman ako eh. Binisita sila ni U.S. Senator Rick Scott. Wow! Hindi niyo kami sinama, Sen? Rick Scott. Baka hingi ng visa. Oo nga, no? Senator Rick Scott. Ano bang ginawa? Republican yan. Republican ba yun? Ayan. Ano napagsapan po ninyo? Inaano niya yung sa depensa. At saka yung ako, sinabi ko lang sa kanya, Senador ka ako, medyo nalulungkot ang aming mga mamamayan sapagkat nung pag-usapan ninyo yung reciprocal tariff, parang nadihado kami. Kasi kahit na binigyan nyo kami ng discount, 1% lang ang binigay mo sa amin. Pareho kami ng pareho kami ng Indonesia. Pero kung ikukumpara mo doon sa April rates ng Indonesia, 32 ang sa kanila eh. Okay. Tapos nakakuha ng 19. Ang laki ng diferensya. Kami 20. Ginawa mo lang 19. Di isang percentage point lang binigay mo sa amin. Sa Vietnam 40, ginawa mo 20. Di 20 points ang lamang niya kaysa sa amin. Lalong-lalo na ako, dapat hindi ka ako across the board ang pagpapataw nyo ng tariff rates kasi kamukha ng semiconductor. Hindi, mukhang nabola naman tayo ni President Trump, Sen eh. Hindi ko naman tayo sinabi daw ang great negotiator, sabi niya. Di ba? Ngayon, sabi ni... Katabi ko si Robin si Senator Robin. Sabi kasi ni President Chis, this is Senator Robin. He asked that he be here so he can convey his greetings to your president. Okay. Nagsalita naman si... Senator Robin Padilla. Yes, Mr. Senator, please convey my greetings to President Donald Trump. Tell him that I am Republican and I love him. Yun talaga. Tapos sa depensa, sabi ko, kami, treaty allies kami, pero yung pinirmahan nating Mutual Defense Treaty, hanggang ngayon, sabi ko, walang naging advantage sa amin yun. Nga. Sulat na sulat yung ambassador, yung babae. Sabi ko, kailangan malaman mo ito. Nakalagay doon pa naman, sabi ko, nakalagay doon sa Article 2, sabi ko. This is a 1950 treaty. It's 75 years old already. Ano sabi doon? To more effectively achieve the objectives of this treaty, the parties should endeavor separately or collectively by self-help or by mutual aid, maintain in their own capacity or even separately, sabi niya ganyan, maintain the capacity to repel arm attack. Now, America is in a position to repel any attack coming from anywhere in the world. Pero ang But Pilipinas... that does not apply to the Philippines. So sabi ko, walang nangyari. Hindi niya malaman kung ano sasabihin. Ipaparating niya kay President Trump siguro yun, Sen. Tapos ngayon, ewan ko kung anong pinag-usapan nila. Bigla ako naka-receive ng imbitasyon. Ba? Grupo natin, Philippines. Isa sa mga sa economic cluster yata, pupunta yata ng Amerika in relation. Tama-tama na kami dyan, Sen. Baka malimutan niyo pa kami ni Nelson dyan. In relation to semiconductors and yan na. Hinihintay natin, Nelson. Sana po kanya makasama po kayo na at isama po ninyo mga kahit na po 4 kanya. Ayun na. Okay na.
ayos Okay na. Alam mo, mabubuting tao talaga yan sa inyong mga Amerikano. Mababait talaga yan eh. Sabi ko, salamat na lang ako pero hindi ako interesado. Ano ba naman? Mali naman yun. Alam ko kasi magpipilit kayong dalawa. Oo. Ganyan. So, alam ko kasi malayong ganun. Parang inip na inip ako sa biyahe. Kainip naman talaga. 10 oras, 12 oras. Kami na po ang Pero bahala kami iniinip. sa mga kwentuhan, Sen, habang kayo ay nasa Dadala tayo ng chess. Dala tayo ng chessboard. resulta. Ihabol ko lang pala, Sen, ano daw po ang inyong reaction? Kasi sabi ni COA, former COA Commissioner Heidi Mendoza, mukhang hindi daw effective kung magpatupad ng pre-audit sa mga government projects. Bakit daw? Ano ba yung paliwanag niya? Yun lang ang kanyang naging komento dun sa panukala na magkaroon ng pre-audit sa mga proyekto ng gobyerno. Ano daw nga ang dahilan bakit hindi effective? Ang sabi niya, mas lalo daw lalala ang corruption kasi yung magpe-pre-audit, magkakalaga, sa pre-audit pa lang, may lagayan yun na ang kanyang worry. Inaamin niya talagang kurap talaga yung COA. Ayun nga. Pinatutunayan lang talagang walang mapagtitiwalaan sa COA. Wala na akong masasabi sa kanila kung pipilitin nila yung argumento na yun. Ayun. Di palitan nyo lahat yung mga miyembro ng COA. Kung kinakailangan maghanap kayo ng mga taong may pakpak, siya ang ilagay nyo dyan. Mga anghel po yun. Mga anghel, kung gano'n ang argumento niya. Inaamin niya lang na marami, kung hindi man lahat. Isip-isip, gagawin mong argumento yung gano'n. Kaya ka nga nilagay dyan, ikaw ang bantay, sasabihin mo ngayon, mas lalo magiging corrupt. Anong inamin niya? Talagang maraming corrupt dyan. Hindi ko tatanggapin. Sorry na lang kung nakikinig ka. Former COA Commissioner. Hindi ko tatanggapin yung ganyang klaseng katwiran. Ayan. Nanonood pala ngayon sa atin, magandang hapon po ang mag-asawang Katrina Marie at ito pong si Paulo Adamos. Mga nakikinig sa atin. Mga engineer. At naintindihan nila yung ating pinag-uusapan. So alam nila yung standard length ng sheet file. Alam na alam po nila. At kung halimbawa sasabihin mo yung revetment mo, anong gagamitin mo kung naka-specify? Kung halimbawa G1 kasama 3/8, basalt kanya. Ayun. Ito yung dinurog na bato, hindi yung bato na mga rounded na bato na kinukuha mo lang sa dalampasigan ng isang ilog. Mahina yun Kanya para malakas, gawin natin. Basalt. Basalt rocks ito. Okay. Isipin mo, bluish yun G1, samahan mo ng 3/4. Pagkatapos may yan, Hindi na specification. Meron yun sa simento, may cement factor mo yan. Alam din ho yan ni Engineer Jose Paulo Adamos at ang kanyang may bahay. Siguro nga. Batang-batang inhinyero ito. Dahil siguro matino yan at alam niyang kwentahin lahat yan. At alam niya yung kalidad niyan ay sinusukat talaga yan. Sabi niya, sa sobra ko nga pong katinuan na pag-iwan na ako, ayoko i-promote. Ayun na po. Ay, nako. At saka, Sen, yung ating, tumanggap ng text sa atin, sana daw po, minsan isang araw ay maimbestigahan naman, yung pang-aapi daw po sa mga indigenous group na ang kanilang mga lupang pag-aari, ay nagtataka sila, bakit pag-aari na po ng kanilang mga mayor at ng gobernador, mga local officials. Nako, bayaan niyo po, ako ang magpapasimuno ng investigasyon, partikular na po dyan sa Camiguin, eastern ng Camiguin. Mga taga-Camiguin, maghanda kayo. Naghahasa na kami ng labahan ng Nelson. Saan pupunta ka ng Camiguin? Opo, Sen. Iimbestigahan ko yung mga... Meron silang sementeryo dyan na... Ba't naman sementeryo naman pupunta ko? Hindi. Sementeryo siya na na pinupunta ng turista. Ganun po. Parang underwater na cement. Parang ganun ganun ho. Bukod pa yung lansones nila. Underwater. Ang lansones ay talagang pinagmamalaki. Mabuti nga pumunta ka riyan. Para naman kahit papano, makita na lang yung kakisigan mo dyan sa... Magkakaalaman. Sama mo na si Nelson. Marami daw matatapang dyan, Sen. At saka mga mapakating tao. Kayo magpo-programa sa Lunes. Wala kaming dalaw. Kailangan na bang ituro ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects? Ang nagsabi ng opo, ituro na yan. Ako po. 100%. Ang nagsabi ng hindi may takot yung mga yan. Wala po nagsabi. Ang laki ng inaasahan nila.
So yan ang pag-asa ng taong bayan dyan. Opo, 100%, Sen. Mukhang nakaatang sa balikat niyo po yan, Sen. Ay, hindi. Nakaatang sa balikat ng mga taong gustong ayusin ang sarili nila. Nagkasala sila eh. Opo. Ngayon, para lang siguro, dahil sa kandidato na siya sa impyerno eh. Malay mo, dahil tao naman siya. Wala pa namang, hindi pa namang huli ang lahat eh. Pwede Yun pa ang magbago. sinasabi ko. Isang alternative na maaring, sabi nga nung tatay ko nung nabubuhay pa siya dyan. Opo. Hindi ko makakalimutan na ang tatay ko na marami siyang ipinapayo sa akin eh. Kasi hindi pa niya alam yung plastic surgery nun eh. Ganun po. Kasi nung nag-uusap kami, 1965 ito dyan. Alam mo naman eh. Opo, Wala pa bata-bata. plastic surgery. Yes po, oo. Palagi niya kami lahat. Alam niyo kanya, ang tao kanya, ang hindi niya lang magagawa ay palitan niya yung itsura niya. Pero yung ugali, kung nagkamali ka, Opo. pwede mo kanyang ayusin. May pagbabago. Pwede kang magbago. Pwede kang magreforma. Yes. Ganyan ang gusto kong iwanan na pananalita sa mga tinutukoy natin na nagkamali ng diskarte sa paggawa ng mga flood control. Meron pa po kayong pagkakataon. Ayan. Kung kayo po ay may konsensya at alam ko po naman meron pang natitira, magturo na po kayo. Yan.